guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys kasi magbibigay na naman tayo ng isang reaction at saka ng sarili nating opinion tungkol sa napapanahong issue ngayon. So hindi muna tayo ngayon guys magfi-film or magsi-series, kundi yung issue ulit ngayon ang bibigyan natin ng reaction. So ito nga yung pagkakaroon natin ng bagong Santo Papa. Sabi nga nila is Habemos Papam. So ibig sabihin we have a Pope. So kahapon nga nagkaroon na ng bagong mamumuno sa ating simbahang Katoliko. Ito ay naganap alas 6 ng 6:08 ng hapon sa Vatican. Naglabas na ng puting usok sa Sistine Chapel. Tapos around 6 o'clock, basta mga 6 o'clock ng doon ng hapon at alas 2 naman ng madaling araw dito sa atin sa Pilipinas, lumabas at dineklara na meron na tayong bagong Santo Papa. At ito nga ay walang iba kundi si Robert Francis Prebos, na pinili niya ang kanyang maging pangalan is Pope Leo XIV. Sino nga ba siya guys? Sino nga ba si Pope Leo XIV? Bali si Pope Leo, siya ang kauna-unahang Pope na nanggaling sa Amerika, pero dual citizen kasi siya guys. So American citizen tapos naging Peru citizen din siya kasi nga missionary siya. So matagal siya nagstay sa Peru at yun yung nagkaroon ng chance na naging citizen, nadagdagan ng kanyang citizenship. Pero nung pinatawag siya ni Pope Francis, kaya bumalik siya uli sa Vatican at doon nga naging parang isa siya sa mataas, meron siya mataas na posisyon sa mga cardinal sa Vatican. So siya ang first pope na nanggaling sa Amerika, na taga-Amerika, at isa siyang Agustinian guys. So ibig sabihin nung actually siya ay isang Agustinian kasi sa mga pari nga meron sila mga kanya-kanyang mga seminarian na pinapasukan. So ang kanyang seminarian is seminarian siya ng St. Augustine. Si Pope Leo din pala guys ang 267th Pope na napili. Pang 267 siya, di ba nga pumanaw ang ating Pope Francis, so sinundan niya siya nito. Ako guys kasi sa generation ko, sa era ko, ang mga naabutan kong Pope, si Pope John Paul II, si Pope Benedict, then si Pope Francis, at saka ito, si Pope Leo. So, nakakatuwa lang guys kasi actually, sabi nga nila, may mga nakikita akong post na kung tutusin, dapat daw wag tayong maging masaya kapag nakapili na ng bagong Pope, dahil alam naman natin na ang napakabigat na responsibilidad ang iaatang natin sa kanya. So, dapat ang gawin natin guys is ipagdasal natin siya. Yun lang ang maitutulong natin kasi napakabigat ng kanyang responsibilidad. Trivia guys ang mga Pope pala, hindi nila kailangan ng visa at hindi din nila kailangan ng passport pag nagto-travel sila. So, automatic na yan. At nabasa ko rin pala guys, ang mga Pope, wala silang sahod, pero lahat ng kanilang mga trip, lahat ng kanilang mga expenses, yun ng Vatican, sagot ng Vatican yun. So, alam niyo ba guys, na yung sinundan ni Pope Leo, na si Pope Leo XIII, siya pala yung nag-compose ng kanta about Saint Michael. And then kahapon, nung napili siya as Pope ng bagong Pope, 267 na Pope, alam niyo bang feast day naman ni Saint Michael? So diba, connect din siya guys. So nakakatuwa lang guys. Sobrang ako personally, bilang lingkod ng simbahan, kasi diba alam niyo namang choir member ako and then organista ako. So nakakatuwa at saka masarap sa feeling. Hindi ko maiwasang hindi maging masaya na meron na tayong bagong Pope. Kasi syempre mahirap naman kasing paano nga ba ang isang kawan, ang isang what do you call that, grupo kung walang leader, 'di ba? So 'di ba kino-consider natin na si Pope Francis o kung sino man ang naging papa or naging namuno sa ating simbahan, siya ang kino-consider natin na modern Saint Peter. Kasi 'di ba ibinigay or what do you call that, inihabili ni Jesucristo ang kanyang simbahan kay Saint Peter. So ayun nga, bawat Pope na pumapalit or bawat Pope na nagkakaroon tayo, siya ang kumakatawan as Saint Peter. So by the way guys, 69 years old na nga pala si Pope
Leo. So, nakakatuwa lang kasi nakita ko rin yung mga interview ng kapatid niya na talaga pala nung bata pa sila, sinabihan na siya nung kapatid niya, nung brother niya na pwede ka maging pope pagdating ng araw. So, sabi nga, nakapunta na rin dito sa Pilipinas si Pope Leo nung cardinal siya. Tapos, alam niyo ba na meron din palang post sa Facebook na nagbabasa si Cardinal Tagle, nasa likod niya si Pope Leo. So sabi nga nila, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari or anong mga pwedeng maganap kasi yung pala nasa likod lang natin siya, 'di ba? Parang alam niyo naman ng mga Pilipino ang tataba ng utak, 'di ba? So anyways, guys, so kung ano man, syempre ngayon oobserbahan muna natin si Pope Leo, 'di ba? Kung ano nga ba ang kanyang magiging, kung pagpapatuloy niya ba yung mga naging project at hikain ni Pope Francis, kasi napakaganda ng image ni Pope Francis sa lahat ng tao, sa lahat ng mga nasa simbahang Katoliko. Napakaganda ng kanyang mga naging proyekto ng kanyang mga adhikain. So nakakatuwa lang kasi napaka-equal ng pagtingin ni Pope Leo, ni Pope Francis sa lahat ng tao, even sa mga LGBTQ, sa lahat, napakaganda ng kanyang puso, napakalinis. So, sana nga itong si Pope Leo the 14th, maging maganda at talaga namang ipagpatuloy niya ibang proyekto ni Pope Francis, pero syempre sa sarili niya ring identity, diba? Sa sarili niya ring adhikain. So, ipagdasal natin na talaga magtuloy-tuloy, maging maayos. So, by the way, ginanap na rin pala ang kanyang first Papal Mass sa Vatican, sa Sistine Chapel. At maganda nga guys kasi ang kanyang first part ng kanyang misa English, 'di ba? English ang kanyang salita. Actually 5 languages ang alam na ibigkas or sabihin ni Pope Leo. So, isa na doon yung American language, yung US, syempre English, dahil syempre galing nga siya at American citizen siya, bukod sa pagiging Peruvian citizen niya, dual citizen talaga siya. So, ayan guys, sana nga balang araw or one of these days, bumisita rin uli siya dito sa Pilipinas as bilang Pope na natin siya. Bilang Pope natin, kasi nga 'di ba nung nakaraan nung bisita niya dito ano siya, cardinal pa siya that time. So guys, suportahan natin, ipagdasal natin ang bago nating papa, ang bago nating leader dito sa simbahang Katoliko, 'di ba? So nakakatuwa lang kasi yung mga iba ring grupo, iba ring religion, talaga namang nirerespeto nila at talaga namang may respect pa rin sila sa Catholic, 'di ba? Sa mga Katoliko. So samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. Ang reaction ko doon guys, ipagdasal natin ang bago nating Pope, tulungan natin, at syempre bilang mga Katoliko, sa mga Katoliko dyan, gawin natin kung ano bang dapat magdasal, ipalaganap natin ang salita ng Diyos, at syempre yung pagro-rosary, kailangan din natin yun, at magbasa tayo ng mga Holy Scripture ng Biblia para malaking tulong din to sa pang-araw-araw nating buhay. So don't forget to pray, huwag tayo makakalimot na tumawag sa ating Panginoon. So gabayan niyo po sana Lord ang ating bagong Pope, si Pope Leo the 14th. Samahan niyo po ulit ako sa mga sunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye guys!